Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Punto Diretso mga kabunyog, mga kababayan. Yusek, kagabi po nailabas yung request ng defense team, the former President Rodrigo Duterte, asking the ICC to grant him interim release on the grounds of he is not a flight risk, won't commit further crimes, and that a member state is ready to receive him kung pagbibigyan po ng ICC. Ano pong posisyon ng Malacanang dito sa request na interim release? Lalo na syempre yung mga victims po ng drug war ay ang gusto nila pa rin ay accountability sa part ng former president. Pero unang-una, nabasa natin na parang i-claim po nila or ilalagay po nila sa kanilang petition na that Mr. Duterte will not imperil proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So in one way or another, the council admitted that the former president, had committed such crimes. Just a question, because they will include that in their motion or petition that Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So may pag-amin ba rito? And anyway, if that's their strategy, sana lang po ay mapaniwala nila yung mga ICC judges at huwag nilang masabi later na ang kanilang mga pinangako, dahil may mga pangako sila sa kanilang sa petisyon, ay masabing nagbibiro lang sila, katulad na nangyari sa pangako sa jet ski. Well, anyway, kanila pong strategy yan at hayaan na lang po natin ang ICC ang mag-determine kung sila pa ba'y paniniwalaan at kung mag-grant ang kanilang request for interim release. At kung ano man po maging desisyon ng ICC, the Palace or Malacanang will respect kung pagbibigyan man po itong interim release. Opo, nasa ICC na po kasi yan. Nasa kamay na po ng ICC kung ano po ang kanilang magiging decision or resolution on that matter. Coming from Vice President Sara Duterte during a meeting with the OFWs in Kuala Lumpur. Ang sabi niya po, kasama niya rin kasi si Senator Amy Marcos. Sabi niya, dinadala niya raw doon si Senator Amy kahit saan kasi hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil ang kapatid mo, referring to President Bongbong Marcos, ang nagpadala sa kanya sa The Hague. Ikaw ang magbalik sa kanya. So, how does Malacanang respond to this statement, especially with former Duterte now, President Duterte now seeking interim release? At saka, yung message nga po sa mga OFW na si Pangulong Marcos daw yung nagpadala sa Hague. Ito ba yung yung binanggit niya na hostage niya, yes, si Senator Amy Marcos? Well, yan po ay kasunduan ng dalawa, ng Vice Presidente at ni Senator Amy Marcos. Ang Pangulo ay hindi at walang partisipasyon sa kanila naging kasunduan. It is, the President is not a privy to the contract or agreement between a user and a person willing to be used. Hindi walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. At ang nais lang po natin sana ay ang Pangulo po kasi ang sinabi niya ay tuloy-tuloy siya sa kanyang pagtatrabaho, focus sa trabaho. Nadagdag pa nga po ang problema dito sa Siquijor. At kung ang Vice Presidente lamang sana ay nakipag-usap sa kanyang kaibigan, baka hindi pa dumaan at dumating sa krisis na ito sa Siquijor. Sabi ni Kaufman, nangako siya sa ICC Pre-Trial Chamber 1 nang nag-submit siya nung kanyang urgent request for interim release ni Digong. Nangako siya na hindi na daw magkukumit uli ng crimes o krimen si Duterte. Bakit niya sinabi yun? Talagang itong si Kaufman, nilaglag si Digong. Inamin niya mismo na nakagawa ito ng krimen. Ang pagkakasabi kasi ni Kaufman, pagbigyan ang kanilang urgent release ay urgent request for interim release total ay dahil nangangako sila na hindi na uli ito makakakumit o makakagawa ng krimen. O di sinabi mo na
Dati, nakagawa ito ng krimen. Ngayon, yung mga kinaso sa kanya, parang inamin mo na totoo yun. O ngayon, nakagawa siya ng krimen dati. Ngayon, nangangako siya na kung siya'y i-release, bibigyan ng interim release, nangangako siya na hindi na siya magkukumit ng nasabing mga krimen. Kaya kahit si Undersecretary Claire Castro nagsabi, so, ano ba ito? Pag-amin ba ito na talagang nakakumit siya ng krimen? Ang problema dyan, hindi lang simpleng interview yun. Ano niya yun? Formal na sulat niya ni Kaufman bilang abogado, lead counsel ni Duterte, formal na sulat niya sa ICC. Nabasa ko yung urgent request for interim release. Tapos nakalagay nga yun doon na hindi na siya gagawa uli ng krimen. Pag sinabi mong hindi na kung siya'y bibigyan ng interim release, pag bibigyan, pupunta siya sa isang bansa, pag nandun siya, hindi na siya uli makakakumit ng krimen. O di parang sinabi mo na yung mga aligasyon sa'yo ng krimen ay totoo. Kaya lang nangangako ka ngayon na kapag pinagbigyan ka, hindi ka na uli magkukumit ng mga krimen, nangangako ka. Ay ano yun? Admission yun Pag-amin, pag-ako. Ay, ano ba itong si Kaufman? Pwede niya namang sabihin ganito. Sa aming mga abogado, ganito dapat ang pagkaka-formulate niyan. Ang akusado ay inaakusahan na nakakumit daw ng mga krimen. Kung siya man ay nakakumit ng mga krimen, ng nasabing mga krimen, without necessarily inaamin na nakakumit nga siya noon, assuming na nakakumit, nangangako ang akusado na hindi kung siya may bibigyan ng interim release, hindi siya makakakumit nito, assuming without necessarily accepting or admitting. Mayroong ganun dapat, assuming without necessarily admitting. Bakit walang ganun? Direkta talagang sinabi ni Kaufman na nagkukumit sila na hindi na makakakumit ng krimen. Ay, ewan. Bahala na nga itong si Kaufman. Nilaglag si Digong Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.